pong karanasan kong ito, Sir Red, ay nangyari po noong October 22, 2022 habang kami po ng ate ko ay nagvi-video call. Galing po ako noon sa aking trabaho nang bigla po kasi siyang tumawag sa akin via messenger. So habang nag-uusap kami, meron pong batang biglang dumaan sa likuran ko. Kung tutuusin ay nakita ko yung bata sa screen ko at doon ay otomatiko akong nasindak. Pero hindi ko po inaalis sa sarili ko na baka namamalikmata lang ako o kung ano lang ang nakita ko sa screen dahil napakabilis niyang dumaan. Kinalma ko na lang ang sarili ko. Hanggang sa nanlamig na lamang ako nang sabihin ng aking ate na, "Uy, may kasama ka ba dyan? Kaninong anak yun?" Wala po talaga akong kasama sa bahay noon, Sir Red. Dahil una, ang husband ko ay kaaalis lamang papunta ng Australia. Sabi ko naman, "Ate, nakita mo rin ba yun?" At pagkatapos ay iginiit ko talaga na mag-isa lang ako sa bahay. Pero kinumpirma ng ate ko sa pamamagitan ng pag-screenshot na meron po talagang batang babae na kayumanggi ang balat, ubod ng itim ang buhok, ang naroroon sa aking likuran. Itong apartment na tinutuluyan kasi namin, Sir Red, ay nagawa noong 2018 pa lamang. Nung parehong taon ay nag-move din po kami dito at kung tutuusin, kami po yung mga unang tenants. Pero yung history po nung lote kung saan nakatayo ang bagong apartment na ito ay wala po kaming kaalam-alam. Baka kasi kung aalamin ko naman ay manghihilakbot ako sa malalamang katotohanan. Magandang araw sa lahat ng inyong mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories YouTube channel. Pagpasensya nyo na lang po ang aking write-up dahil una ay hindi po ako magaling magkwento. Basta't ang inilalagay ko lamang po ng mga salita dito ay siyang akin pong naiisip at dire-diretso ko na lamang po itong itinipe. Isang gabi noon nang nagkasiyahan kami at nag-iinuman. Wala naman din po talaga sa topic kung tutuusin pero naikwento ng aking mga kaibigan lalo yung mga matatagal nang nakatira sa subdivision naming iyon ang kani-kanilang mga creepy experiences. Hindi ko na lamang po imi-mention kung saan exactly itong subdivision na ito. Basta't malawak po ito sapagkat from phase 1 ay umabot na ito hanggang phase 5. Kaya naman talagang kailangan mo nang sumakay kapag ikaw ay papalabas at papasok ng naturang subdivision. Nangyari itong ikikwento kong ito sa phase 1. Ayon po doon sa mga kaibigan at kainuman ko nung gabing iyon, meron daw pong isang bahay doon na abandonado at tila sinarado ng pasadya ang mga pinto at bintana nito gamit ang mga yero. Sa tuwing madadaanan daw nila iyon, hindi daw talaga maiwasan na tumaas ang kuryosidad nung isa sa mga kaibigan ko. Ayon po sa kanila, meron din daw kasing nagpatiwakal sa loob ng bahay na iyon. May isang araw daw nang magtaka yung katabing bahay nito noon dahil hindi na lumalabas ang nakatira dito. Kaya naman sinilip daw niya yung bintana at doon ngay may nakita siyang tao. Pero nagulat siya ng kanyang sundan kung saan naroroon iyon dahil hindi pala ito nakatayo, bagkus ay nakabigti sa gawing hagdan nila. Bigla na lamang siyang naalarma. Hindi po niya mabuksan daw yung pinto noon kaya doon na siya tumawag ng tulong sa barangay.
Dumating din yung maintenance ng subdivision namin at tinignan daw sa likod ng bahay kung meron daw pong nakalak na pinto at doon nga ay binuksan nila. Nagpasukan daw ang mga langaw at talagang sumambulat ang amoy ng maalingasaw. Maaaring ilang araw na daw ito na nakaganon. Iba na rin ang kulay ng balat nito nang ilabas siya sa mismong bahay. Ang sabi ng mga kaibigan ko, maaaring na-depress daw ito dahil nag-abroad ang asawa niyang babae at sumama sa ibang lalaki at yun ang naging dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Matagal na rin daw pong abandonado yung bahay na iyon at walang halos bumibili kahit bangko na ang may-ari. Dahil sa kwento nilang iyon, mas lalo tuloy akong natakot na dumaan sa mismong harapan ng bahay at baka makita ko ang nakabitin nitong katawan sa isang bukas na bintana doon sa second floor. Hanggang ngayon kasi Sir Red, existing at nakatayo pa rin po yung bahay na iyon sa loob ng aming subdivision. Magandang gabi Sir Red. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Seiya. Magto 2 months na po akong silent listener hanggang sa naging hobby ko na po ang makinig dito po sa inyong channel. Kaya sana ay mapakinggan ko rin po dito sa Sindak Short Stories ang aking sariling kwento. Hindi naman po sa pagmamayabang pero isa ang pamilya namin sa pinakamayamang angkan sa Lopez, Quezon Province. Ang aking lola, si Lola Digna, ay meron pong 5 mga kapatid. Maaga po silang naulila sa mga magulang. Ang kwento niya, since maaga daw po silang naulila, ang lola na po nila ang nag-alaga sa kanila simula nun. Bago pa nga daw po mamatay ang aking great-great-grandmother o yung lola ng aking lola. Legit daw talaga Sir Red na nakita nilang tumura ito ng perlas. Sabi pa nga ni Lola, kung meron na nga at uso na daw ang cellphone noon ay tiyak isa ito sa kanilang nilitratuhan. Since sila po ay medyo nang hilakbot dahil sa biglaang pagluwa ng perlas ng kanilang lola ay wala pong kahit sino man sa kanila ang sumalo. Hanggang sa bigla na lamang daw pong nag-evaporate ang perlas na iyon. Meron din pong kwento ang aking tatay na minsan daw po isang madaling araw nang siya ay bata pa. Nagpunta daw po siya sa kanilang banyo sa same na bahay na iyon upang siya ay umihi. Walang ano-ano. Bigla daw po siyang nakakita ng isang matanda na may mahabang buhok at nakatayo po sa labas ng bintana. Nakatitig daw ito sa kanya at sa sobrang takot niya ay napatakbo daw ito pabalik sa kanyang kwarto. Ayon din kay tatay, base sa mga napagkikwentuhan namin, isa daw ang bahay namin na iyon sa mga itinuturing na haunted house sa aming barangay. Hanggang sa kasalukuyan, sabi ng aking lola, tito at maging si tatay na maaaring ang nakita niya nung siya ay bata pa ay walang iba kundi ang aming great-great-grandmother. At isa ito sa mga dahilan kung bakit kinatatakutan ang aming ancestral house sa nabanggit kong lugar sa aming probinsya. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.